Nagsimula ang series sa isang nakakagulat na balita, na ang Timog at Hilagang Korea ay magkaroon ng isang kasunduan upang muling magkaisa, na may isang karaniwang pera at wala ng labanan na magaganap. Sa taong 2025 at maraming tao ang umalis mula sa Pyongyang at tumungo papuntang Seoul. Marami sa mga kalalakihan at kababaihang ang sakay ng tren na puno ng pag-asa, dahil sa paniniwala na mapupunta sila sa isang mas magandang pamumuhay. At pagkatapos nangako ang malalaking korporasyon sa South Korea na mag-i-invest ng malaking halaga sa North. Ang ating bida, na si Tokyo, ay agad napadpad sa gitna ng kapitalistang Korea, at ang mga opisyal ng migration broker ay nagsinungaling tungkol sa tirahan, trabaho na mayroon sila. Nagtrabaho siya bilang isang waitress para mabuhay, habang ang iba sa mga taga-South Korean ay nagprotesta sa kalye dahil sa kanilang mga kamag-anak sa Hilaga. Pakiramdam ni Tokyo ay hindi maganda ang bago nitong buhay at mas masahol pa sa daga, nakita niya ang mga loan shark na sinasamantala ang mga mahinang kabataang babae. Si Tokyo ay hindi baguhan sa ganitong uri ng kalakaran, dahil nagsilbi siya sa army, at kalaunan ay natalo ni Tokyo ang mga mapansamantalang loan shark. Sa sandaling ito, napagtanto ni Tokyo na ang mga loan shark ay kumikita ng malaking halaga ng pera, pinili niyang kunin ang pera para sa kanyang sarili, at nag-isip kung ano ang susunod niyang hakbang. Makalipas ang isang taon, si Tokyo ay pinaghahanap ng mga otoridad, dahil sa pagpatay at pagnakaw sa mga loan shark at ang kanyang mukha ay ipinalabas sa TV na siya ay isang illegal immigrant. Dahil sa kawalan ng pag-asa at wala ng ibang mapupuntahan, si Tokyo ay mag-isang naglalakad habang umuulan, nanginginig na pinupunasan ng dugo mula sa kanyang mga kamay, at may isang bala pang natitira, nagpasya siyang wakasan ang kanyang buhay. Sa kabutihang palad, hindi natuloy dahil dumating si Professor na akala niya na sinusundo na siya ni kamatayan, at inalok niya na sumama sa kanya, at nangangako na kayang baguhin ang mundo at maging isang hero. Tulad sa orihinal na series, ipinakilala si Tokyo sa mga estudyante ni Professor Ryu, isang magaling na hacker. Denver, dating street fighter. Moscow, tatay ni Denver dating minero kaya eksperto sa paghuhukay. Nairobi, master ng kasinungalingan dating Marites. Helsinki at Oslo, mga bad boy mula sa Yanbayan. Berlin, most wanted sa kasaysayan ng Korea. Ang lahat ay nagpasyang gumamit ng codename na hango sa iba't ibang lugar. Mayroon ding pinaghalong mga mula sa North at South Korea. Pagkatapos nilang bigyan ang mga sarili ng mga pangalan hango sa mga city, sinabi ni Propesor na gagawa sila ng pinakamalaking money heist sa history, at nagnanais na magnakaw ng 4 na trilyong won. Ang kanyang target ay ang Unified Korea Mint. Pagkatapos ng 5 buwan, makikita natin ang mga panloob na ginagawa ng mga tao sa mint. Mayroong ilang mga umiikot na commemorative coin sa tuktok ng isang summit. Naghahanda na ang grupo para isagawa ang kanilang plano. Ang mga barikada ay itinayo sa isang dam habang ang 2 polis na escort ay tinututukan ng baril. Matapos patahimikin nila ang mga pulis, kinuha nila ang kanilang mga damit, at isinuot ito, naghahanda na sila upang pasukin ang mint. Sa pagpasok ng buong grupo sa gusali, pinilit ni Moscow na damapa ang lahat na nasa loob ng mint, habang tinututukan sila ng baril, pinahinto ni Rio ang mga elektrisidad habang kontrolado ni Propesor ang operasyong ito. Kalahati ng grupo kabilang si Berlin, Tokyo at Nairobi ay pinagsama-sama ang mga tao sa mint at pinapanatiling nakapiring ang lahat at nakatutok sa kanila ang baril, kinumpis ka lahat ng mga devices nila, at isang telepono ang tumunog, kinuha ni Berlin ang babae para sagutin ang tawag mula sa punong tanggapan at nakabantay si Berlin upang matiyak na hindi siya gagawa ng anumang mga kain na hinala. Sa basement, binuksan ni Moscow ang safe at nakita ang lahat ng stock ng pera. Ngayon, bahagi ng planong ito ang sinasadyang mahuli sila ng pulisya. Balak nilang hintayin ang mga pulis, umatras, pabalik sa loob at gawin ang ikalawang yugto ng kanilang plano. Ang mga bagay ay hindi nasunod sa kanilang plano lalo na't si Rio tinamaan ng baril ng mga pulisya, at sa pamamagitan ng mga usok ng granada na itinapon upang maiwasan ang putukan, tinulungan ng grupo si Rio at bumalik sa loob. Bilang resulta, ang North at South Korea ay parehong pinag-uusapan ang mga bagay at humirang ng isang hepe ng JEA Police, si Yoon Chanso, upang mangasiwa ng isang task force na binubuo ng parehong North at South Korea na mga sundalo. Dahil nangyayari ito sa lugar ng Korean Mint, nagkataong nanunood ang buong mundo. Si Woo Jin ay kabilang sa task force na iyon, isang matalinong babae na may kasaysayan ng negosasyon sa panghoho stage. Siya ang namumuno, pinabulaanan ang ideya ng isang buong harap na pag-atake dahil sa maraming mga bihag ang nasa loob ng mint.
Ito ay isang nakakalito na sitwasyon bagamat isang bagay na pinagsasamantalahan ni Propesor dahil mayroon pa ring mga tensyon sa pagitan ng North at South Korea. Si Propesor sa kalaunan ay naghang up, na sa huli ay humantong sa pagpapasya ni Kapitan Cha na pumasok ng may buong puwersang militar. Si Propesor ay matalino bagamat, naisip ng maaga kung sino ang ilalagay sa singil ng task force na ito. Alam na alam nila ang koneksyon ni Woo Jin, lalo na talagang nililigawan siya ni Propesor. Nagbigay din ito sa kanya ng oras upang malaman ang isang buong pagsalakay ng militar na paparating, na sinasabi ang 5 magkakaibang mga lokasyon kung saan sila papasok. Gamit ang lahat ng mga bihag para sa kanilang kalamangan, binibihisan sila ng grupo tulad ng kanilang suot, kasama ang mga bihag na live on air na nakikiusap sa mga sundalo na patuloy na makipag-ayos. Dahil dito, tinigil ni Kapitan Cha ang pag-atake at bumalik sila sa orihinal na plano. At syempre, ang malaking twist dito ay balak talaga ng grupo na mag-print ng sarili nilang pera. Sa isang flashback lumaki si Berlin sa kulungan at sa tuwing binabartuli na ito mas marami pa ang natatakot sa kanya, taong 25, sa kulungan, nilabanan nila ang mga gwardya ng walang takot at pinatay ang pinuno at tumakas si Berlin. Sa kasalukuyan, ang mga hostage ay nahahati sa mga grupo, pinilit na maghukay ng isang lagusan. Sa kabilang banda kakauwi lang ni Woo Jin galing trabaho na tinatanong ng kanyang ina kung nagde-date pa ba sila ni Professor. Gusto kasi ng kanyang ina na makatagpo siya ng mabuting lalaki bago siya mawala sa mundong ito. Ngayon sinasabi ng mga marites na mga reporter, kabilang raw sa mga hostage ay isang batang babae na si An Kim, na anak ng US Ambassador. Nagawa ni Woo Jin na patahimikin ang mga reporter sa ngayon, ngunit hinihimok ang mga opisyal sa task force na ito ay magtrabaho bilang isang team. Kung hindi, maaari itong maging magulo. Napagpasyahan ni Woo Jin na ang pagsalakay na ito ay hindi ginagawa para sa mga kadahilan ng pampolitika, at muling nakipag-usap kay Propesor. Sa pagkakataong ito ay inilihis ni Propesor ang kanyang pagtatanong at naging personal, nagtanong tungkol kung kailan siya nakipag-sex at natahimik si Woo Jin. Mukhang nagulat siya sa tanong ni Propesor, na pagtanto nito na si Propesor ay isang napakahusay magnegosasyon sa ganitong sitwasyon. Nasa panig ng grupo ang oras, ginto ang oras sabi nga nila, yan ang sitwasyon nila ngayon, binabantayan ni Nairobi ang mga nagpiprint ng pera at sinabi nito na may misting at kumalat ang mga ink sa pera, habang pinapanood ni Moscow ang direktor ng Mint na gumagawa ng butas at nagbabarena ng kanilang ruta sa pagtakas, pinagsabihin nito na mali ang pagkakabarena nito. Sa pagsasalita tungkol sa pagtakas, ang isa sa mga hostage ay nasugatan ang kanyang kamay, sinamantala ito ng direktor ng Mint at sinubukang umalis. Nagtungo siya sa kanyang opisina, nagbabalak na kunin ang kanyang smartwatch na inilagay niya sa kanyang drawer, pero nahuli siya ni Tokyo at tinututukan ng baril. Dinala siya kay Berlin na nagsasabi na nahuli siya sa unang palapag ng gusali, dahil na rin sa hindi mahigpit ang pagkakabantay sa mga bihag. Sinabi ni Berlin na pagsama-samahin ang mga bihag, at paghiwalayin ang North at South Korea. Parurusahan raw kung sino man ang susuway o maging banta sa lahat, yan ang sinabi ni Berlin, kung mali ng South Korea taga-North ang parurusahan at kung mali ng taga-North, taga-South naman ang parurusahan. Ito ang lahat ng plano ni Propesor, gamit ang kasumpa-sumpa na planong divide and rule, pag-awayin sila para makalimutan nila kung sino ang totoong kalaban nila, at paniwalain ang mga hostage na may mapapala sila sa pagtulong nila, at pagkatapos, may katumbas na reward ang pagtulong nila. At retuhin na makatao ang mga bihag kung maaari. Sa kabilang banda ang isang babae ay dinala ni Rio sa isang silid, at sinabi ni Rio na binabantayan kita, wag kang paluko-loko. Sa labas ng Mint may mga nakabantay ng mga sniper team at yung iba ay nakaantabay lang. Si Woo Jin ay nagtanong kung may nasasagap na ba sila galing sa loob, sa kasamaang palad ni radio frequency o anumang device wala silang masagap. Lahat ng network ay naka-shutdown sa loob maging mga CCTV, sinabi ni Woo Jin sa lahat na patayin lahat ng device nila at sa walkie-talkie lang sila mag-uusap. Sinabi ni Woo Jin kahit gaano pa kaperpekto ang plano ni Propesor lalabas din ang kahinaan nito habang tumatakbo ang oras, pwedeng mag-away-away ang mga bihag or ang mga magnanakaw. Samantala kinausap ng direktor ang babae para sabihin na kunin niya ang relo. Hanap ng babae ang relo at sinubukang makipag-usap sa pulisya. Kasabay nito, si Rio ay tinututukan ng baril ni Ann na nagawang linlangan siya sa pamamagitan ng isang halik sa banyo. Di nang tagumpay ang plano ni Ann dahil sa walang bala ang hawak niyang baril. Text si Propesor kay Woo Jin na nagsasabi na kung hindi siya busy ay magkita sila at gagawa siya ng sandwich. Nakipagkita siya kay Propesor. Bago sila kumain, nakatanggap siya ng tawag tungkol sa smartwatch, habang nakikinig si Propesor nang hindi nalalaman ni Woo Jin.
Sinusubukan ni Propesor na ibaling ang atensyon sa kanilang relasyon nang sabihan siya ni Woojin na bakit ka nakikinig, ngunit umalis si Woojin, na sinasabing hindi siya handa para sa kanilang relasyon. Sa pag-alis ni Woojin, si Propesor ay nakikipag-usap kay Berlin sa loob, na nagsasabi sa kanya tungkol sa smartwatch. Dahil sa kanyang kasaysayan sa loob ng mga kampo ng bilangguan, handa ng husto si Berlin para sa pagharap sa hindi pagsang-ayon at agad na tinawag ang direktor ng Mint. Matalino si Youngmin at nagagawa niyang mag-set up ng signal para sa pulis na nag-install ng backdoor sa smartwatch. Nagbibigay daan ito kay Woojin at sa iba pa na makinig sa lahat ng nangyayari sa loob ng Mint. Iyon ay, hanggang sa matagpuan ni Berlin na ipinuslit ng babae sa ilalim ng kanyang jumpsuit at sinira ito. Hinila ni Berlin ang babae sa grupo at sinabi na siya ay papatayin. Sa ganoong paraan, tinuturuan nito ang iba pang mga hostage ng leksyon. Kalahati sa grupo ay hindi sang-ayon dito, partikular na naniniwala si Denver na mali ito sa moral ng tao, bagamat iniabot ni Berlin ang isang baril at hinihiling na patayin ito at hinailan ni Denver ang babae. Mag-isa sa banyo, sinisigawan siya ni Denver para sabihin ang totoo tungkol. Umaagos ang luha sa kanyang mukha, hinailan ni Denver ang gatilyo at nagpaputok, niyakap ni Berlin ang director at sinabi sa kanya na alam niyang na siya ang may gawa ng lahat, gayon pa man hindi siya pinarusahan ni Berlin. Flashback sa nakaraan ni Moscow, nakalaya ito mula sa kulungan, at inaalok ni Propesor na sumali sa kanyang grupo, at sinabi ni Moscow na isasama niya ang kanyang anak na si Denver. Na hinahabol ng mga big time na mga gambler dahil sa pagkatalo, sinabi ni Moscow kay Denver na pagkatapos ng kanilang trabaho, mamumuhay sila ng masagana. Fast forward sa kasalukuyan, pumasok si Tokyo sa banyo, kung saan nakita niyang patay ang isang babae na nakadapa sa sahig. Si Tokyo ay hindi partikular na masaya sa nangyari, habang si Berlin ay ganap na walang pakialam sa buong pangyayari dahil sa hindi na bago sa kanya ang mga ganitong pangyayari. Bago umalis si Berlin, inutusan niya si Denver na linisin ang patay na katawan ng babae. Sinubukan ni Tokyo na tawagan si Propesor dahil sa nangyari ngunit dumating si Berlin. Ang mga aksyon ni Berlin ay nagdudulot ng mga pagdududa sa buong koponan, habang nananatili silang magkakasalungat kung ito ang tamang dahilan ng pagkilos o hindi. Nang umalis si Tokyo, pababa sa basement, nakita siya ni Denver at tinanong ni Tokyo kung saan ang babae. Nakita niyang buhay pa ang babae at sugatan ito, binaril lang pala siya ni Denver sa binti at nagpanggap siyang patay para maiwasan ang anumang mga hinala. Tinulungan ni Tokyo ang babae at nilagyan ng bandage ang kanyang sugat. Binabalaan ni Tokyo si Denver na kung malalaman ito ni Berlin, maaari itong magdulot ng malubhang problema. Sumasang-ayon si Tokyo na panatilihin itong lihim para na rin sa ikabubuti ng lahat. Sinabi ni Tokyo kay Denver, kailangan na matanggal si Berlin bilang pinuno ng grupo para maayos ang gulong ito, pero kailangan nilang unahin muna sina Helsinki at Oslo bago nila mapatalsik si Berlin. Ngayon, bahagi ng plano ni Propesor ang aktwal na kinasasangkutan ng mga hostage na naguhukay ng pekeng lagusan palabas ng gusali, at ang tunay na lagusan ay ang hinuhukay ni Moscow. Para kung sakaling papasok ang mga pulis ay sa pekeng lagusan sila dadaan na dinaanan ng mga hostage. Sa kabilang banda ang isang hostage ay kinausap ang direktor ng Mint na sinasabi sa kanya na hindi na siya ang masusunod dahil iniisip nila na pagkakamali ng direktor kung bakit may isang babae ang pinatay dahil sa akala nila na patay na ang babae. Habang kumakain, tinanong ni Moscow ang anak niyang si Denver kung nagkaproblema ba sa mga bihag habang wala ito, at sinabi ni Denver na wala dahil sa tingin niya hindi na siya bata para magkaproblema. Nang bumaba si Oslo sa basement para sundan si Tokyo, pinigilan siya ni Denver at nag-away ang dalawa sa hagdanan. Sa kalaunan ay pinatumba ni Denver ang malaking tao na si Oslo, habang ang sugatang babae ay nagtangka umalis. Nakita siya ni Helsinki, ngunit dumating si Tokyo at tinututukan ng baril ito. Pinaigting pa ng pulisya ang kanilang paghahanap ng impormasyon sa pamamagitan ng pagsasaliksik at pagsilip sa CCTV footage mula sa lugar. Pinapanood ni Propesor ang balita tungkol sa nangyari sa Mint na nagsasabi na wala pang anumang ulat kung ano talaga ang dahilan at kung sino ang mga pumasok sa Mint, habang si Rio ay parang natatakot sa kadahilanan na baka nakunan siya ng larawan sa pamamagitan ng relo. Habang ginagawa ni Tokyo ang kanyang pagtutol sa loob ng Mint at tinututukan ng baril si Berlin, tinawagan ni Rio si Propesor ngunit walang sumasagot. Sinubukan ni Propesor na makipag-usap kay Woojin, na sinasabing si Mina, ang kanyang anak, ay nasa problema. Sa totoo lang, sinundo siya ng kanyang dating asawa, na kasalukuyang kinakalaban niya para sa kustodiya ng kanilang anak. Pag-uwi ni Propesor, nakipag-ugnayan siya kay Berlin sa loob at nalaman niya ang tungkol sa pagbaril ng isang bihag. Dahil sa nangyari nagalit si Propesor, dahil sa mali ang ginawang hakbang ni Berlin na pumatay ng bihag,
Gayunpaman, nabunyag din ang balita tungkol sa paglabas ng mukha ni Rio at Nairobi sa mga kapulisan, dahil sa nangyari nag-away-away ang grupo. Tumindi ang mga bagay nang malaman ni Moscow na binaril ni Denver ang isang bihag na babae na akala nila napatay na. Muntik nang inatake sa puso si Moscow sa nalaman niya. Bumukas ang pinto ng Mint, sinubukan na lumabas ni Moscow, at ang mga pulisya ay nakaantabay sa labas, habang si Woo Jin ay nakasunod sa likuran, nagsuot ng maskara si Denver at pumunta kay Moscow, na sinasabi niya na huwag ipakita ang kanyang mukha. Habang ang mga kapulisan ay papalapit kina Denver at Moscow, sinabi ni Moscow na sumuko na sila dahil hindi pa huli ang lahat, dahil sa hindi pinangarap ni Moscow na maging mamamatay tao si Denver, at pinagtapat ni Denver na hindi papatay ang babae. Kinuha ni Berlin ang ilang mga hostage, ginamit niya ito, patungo sa labas na may hawak na mga baril. Gayunpaman, ang direktor ng Mint ay kabilang sa mga lumabas, tinututukan silang lahat ng baril ng direktor, naghahanda sa pagpapaputok. Siyempre, dahil lahat sila ay nakamaskara at magkatulad na damit, nagpasya si Tokyo na dapat nilang itaas ang kanilang mga kamay. At nagbigay ng utos si Woo Jin na magpaputok, at tinamaan ang direktor. Flashback, si Rio ay isang isip bata na mayaman, libangan nito ang paglalakwat siya kasama ang mga barkada. Pinuntahan siya ni Profesor at Tokyo sa isang bar, at kinumbinsi na bumalik sa grupo. Sa tingin nyo, bakit kaya siya sumali sa grupo? May pera naman sila. Sa kasalukuyan isang putok ng baril at tinamaan ang direktor ng Mint, dahan-dahan na bumalik sa loob ang grupo at ang mga hostage. Sinusubukan ni Tokyo na pigilan ang pagdurgo, ngunit sabi nito na kailangan siyang maoperahan, at humiling na gusto na makausap ng direktor ang kanyang asawa sa telepono. Sa kabilang banda nag-uusap sina Profesor at Woo Jin sa telepono, na tinatanong ni Woo Jin kung kumusta ang direktor ng Mint, at nais nitong dalhin sa hospital, dahil sa hindi pwede na maisugod sa hospital ang direktor, nagpasya na lang si Woo Jin na magpadala ng medical team sa loob, para matiyak na hindi mamamatay ang direktor ng Mint. Si Woo Jin ay labis na na-stress, dahil sa nangyari at sa labas, kinakausap niya si Captain Cha. Hindi ito ang oras para sisihin ang iyong sarili, sabi ni Captain Cha, at nagpasya si Cha na sasama sa mga medics na papasok sa Mint. Sinabi ni Berlin kay Profesor na huwag papayag na may papasok sa mga medics na galing sa labas, para kung mamamatay ang direktor ang sisisihin ay ang mga pulis, at dahil na rin baka magdulot ito ng problema sa kanila. Ngunit si Profesor ay ayaw niya na mamatay ang direktor, kaya sumang-ayon siya na magpadala ng mga medical team sa loob. Bumaba sina Denver, Moscow at Tokyo kasama si Rio sa basement at tiningnan si Misen ang babaeng binaril ni Denver, na hindi rin masyadong maayos ang kalagayan nito. Ang kanyang binti ay mukhang hindi maayos dahil sa tama ng baril, at nag-abot siya ng isang sulat kay Denver upang ibigay kay Young Min ang direktor ng Mint. Isinulat niya talaga ito sa nakaraang episode bago siya natagpuan ni Helsinki. Sa kabilang banda, nagpaplano na ang mga papasok na mga medics sa loob ng Mint, gaya ng pinag-usapan sasama na papasok si Captain Cha sa loob ng Mint. Habang naghahanda ang direktor para sa kanyang operasyon, pinayagan siya ni Berlin na makipag-usap sa kanyang asawa, kinausap ng direktor ng Mint ang kanyang asawa, na sinasabi na mahal niya ito at ang kanyang mga anak. Kasabay nito, si Captain Cha ay may suot na espesyal na salamin na nagbibigay daan sa kanya upang makita ng lahat ang loob ng Mint, habang sinabi ni Tokyo sa mga hostage na umayos, dahil sa ayaw niyang makita na may mabaril pa sa kanila, at pinagsuot ng maskara, habang si Rio ang nagbabantay kung may gagawin na kahina-hinala ang mga papasok. Naghahanda na silang pumasok kasama ang iba pang mga medics, habang dumadaan sila sa screening, nalaman ni Profesor na pulis ang isa sa pumasok. Samantala, ang apat na pulisya, na nagkukunwari bilang mga bihag, ay naghahanda na rin pumasok mula sa likuran. Sa kasamaang palad, si Cha ay nahuli ni Berlin habang ginagawa ang operasyon dahil sa kanyang accent at hindi siya nanginginig tulad ng ibang mga doktor. Inamin ni Cha na isa siyang pulis, at sumama siya para masiguro ang kaligtasan ng mga medics. Ang plano talaga nila na mapupose ang atensyon sa kanila, habang ang apat na pulis ay pumapasok. Sa kabilang banda, ginagamot ni Moscow ang babaeng nabaril ni Denver, na sinasabi na hindi naman masama ang kanyang anak, na tapat lang siya sa walang kwentang ama. Si Profesor ay matalino na pansin niya na baka may spy camera ang salamin ni Cha, at may ibang grupo ang pumapasok kung saan, na pinapatingnan kay Rio. Nang matapos ang operasyon, ang mga medics ay papalabas habang pinapalakpakan ng lahat at napansin ng lahat ay nagpalit ng kanilang mga maskara. Tumawag si Woo Jin na wag nang ituloy ang operasyon, dahil sigurado na mahuhuli sila dahil sa pagpalit ng mga maskara. Sumisigaw papalabas si Cha na itigil ang operasyon.
Sinuyod ng mga grupo ang bawat sulok ng mint, at sinabi ni Rio na clear na ang lahat. Hindi alam nila na nilagyan ni Rio ng tracking device ang cellphone ni Cha, kaya naririnig ni Propesor ang usapan mula sa task force. Sa ngayon kontrolado na ni Propesor ang sitwasyon. Sa kabilang banda, sina Denver, Moscow, at Tokyo ay ginagamot nila ang babaeng na baril. Pinuntahan ni Tokyo si Rio ngunit nandoon din si Berlin. Bumaba si Berlin sa basement at napagtantong buhay pa ang babae. Nagpa siya si Rio na gawin ang operasyon, na aalisin ang bala na nakabaon sa hita ng babae. Siya lang ang hindi kumikibo habang ginagawa ito, dahil sa med school pala talaga siya nag-aral. Sa totoo lang takot talaga si Rio na makakita ng dugo, mula pa pagkabata. Nakipag-usap si Rio kay Tokyo nang may kumpiyansa matapos alisin ang bala. Ang plano ni Rio ay bumili ng magandang isla. Pagkalabas niya sa mint, at isasama niya si Tokyo, at sinabi ni Rio na isasama niya ang mahal niya, mukhang may gusto si Rio kay Tokyo. Habang si Denver ay nag-donate ng dugo sa babaeng binaril niya, at nagpasalamat ito dahil sa sinagip ni Denver ang buhay nito. Ngayon si Tokyo na ang in charge. Habang si Berlin ay itinali dahil sa mga maling desisyon na ginawa nito. Pumunta si Woojin kay Propesor at humingi ng tawad sa ginawa nito. Dahil sa hindi pa rin alam ni Woojin na si Propesor ang leader ng nakawan sa mint, ang hindi alam ni Propesor may mga bagay pa rin na hindi niya kayang hulaan. Isa pala sa mga pulis ang talagang nagawang manatili sa loob ng mint at sumali sa hanay ng mga hostage. Sinusubukan ni Captain Cha na makontak si Chulwo, dahil nagpadala ito ng mensahe na nagpapatunay na siya ay nasa loob ng mint. Nag-uusap sina Chulwo at si Captain Cha na sinasabi ni Cha na tapusin na ito agad, at hanapin si Propesor at iligpit, dahil sa akala nila na ganun lang kadali na mahuli si Propesor. Samantala, pinatawag ang lahat ng mga hostage, na sinasabi ni Nairobi na may maganda at masamang balita. Ang masamang balita mawawala saglit si Berlin. Habang ang lahat ay nagulat nang lumabas si Misen na akala ng lahat patay na ito, tuwang-tuwa ang lahat sa magandang balitang ito. Sinabi ni Nairobi sa kanila na hindi niya gustong makasakit ng sinuman at nagnanais na bumuo ng isang pakikipagtulungan sa kanilang lahat. Matapos magpahinga ng ilang oras, balak nilang magsimulang magtrabaho muli. Labas ng mint, mataas pa rin ang tensyon sa pagitan ni Woojin at Cha. Naniniwala sila na si Woojin ay nakikipagsabuatan sa mga magnanakaw, habang naririnig ni Propesor ang lahat ng pinag-uusapan ni Cha at Woojin. Tinawagan ni Woojin si Propesor, at gusto na magpasalamat sa pagpayag na gamutin ang direktor ng mint, at nais ni Woojin na magpadala ng mga pagkain sa loob ng mint. Bilang banda nakita ng direktor ng mint si Chulwo at sinabi nito na hindi kita kilala hindi kita tauhan, dumating si Ann at sinabi nito na school bus driver nila ito. Mukhang alam na ni Ann na taga-task force siya. Nagtanong siya kay Ann kung may kilala siyang tinatawag na propesor, sumagot ito na wala. Nalaman ni Woojin na si Propesor ay nasa labas talaga ng mint, wala sa loob, dahil sinabi niya sa kanya na kumakain siya ng sandwich para sa tanghalian. Naghihinala rin sila na nasa malapit lang ito at pinapanood sila. Sa loob ng mint nag-uusap sina Moscow at Tokyo kung ayos na ang daan sa pagtakas, tumawag si Propesor kay Rio. Nagtanong si Chulwo kay Misen kung mayroon bang propesor sa loob ng mint. Ngunit hindi pera nila matukoy kung sino talaga si Propesor. Pinatawag ni Propesor si Helsinki at nagtanong tungkol sa sasakyan, kung winasak talaga ito, na hindi naman sigurado si Helsinki, na baka magdulot ng problema sa kanila, dahil may mga bakas silang naiwan sa sasakyan. Nahanap ni Woojin kung saang junk shop dinala ang sasakyan na agad niyang pinuntahan. Ang plano ni Chulwo dito ay patayin ang propesor at pagkatapos ay simulan ang isa pang operasyon upang mailabas ang lahat, na sinabi ni Ann na baka magdulot ng hindi mabuti at madamay ang mga hostage sa operasyon. Sa kabilang banda nakatanggap si Denver ng sulat, na gusto na makipagkita ni Misen sa kanya, hindi niya alam na isang patibong lang ito, para mahuli siya ni Chulwo. Pinilit na pinagsalita si Denver kung saan si Propesor, na tinatanggi ni Denver. Sa kabilang banda si Propesor ay pumunta sa imbakan ng sasakyan, para kunin ang sasakyan na ginamit nila, dumating ang mga pulis kasama si Woojin. Nagpa siya na simulan ang susunod na yugto ng kanilang operasyon. Pinaandar ni Chulwo ang mga alarm habang ang lahat ng nasa labas ay nasa posisyon. Ito ang hudyat, dahil balak nilang maglunsad ng opens iba sa loob ng mint. Pinuntahan ni Misen si Denver na pinahihirapan ni Youngmin para iligtas ito, habang si Propesor nililinas ang mga bakas nila sa loob ng sasakyan. Pinatamba ni Denver ang direktor, at lumabas ito para puntahan si Tokyo. Pinuntahan ni Rio si Berlin at pinakawalan ito, ngunit pinatulog siya ni Berlin. Sumigaw si Denver kay Tokyo na may nakapasok na kalaban. Nakarinig sila ng isang putok ng baril, nakatanggap si Cha ng tawag mula kay Chulwo.
na sinabi niya sa kanya na ang propesor ay nasa labas ng mint. Bukan ni propesor na takasan ang pulisya na humantong sa isang malaking habulan ng mga kotse. Samantala, sa loob ng mint nahuli ni Tokyo si Chulwo at pinaputukan ito. Hulog ang sasakyan ni propesor sa isang kanal. Habang si Berlin ay tinuluyan na talaga si Chulwo na sinasabi nito kay Tokyo, ano hindi nyo pa rin ako kailangan? Sinunog ni propesor ang kotse at tumakas na ito. Sa ngayon, nagtitipan na ang mga kaibigan at pamilya ng mga hostage sa labas, para makasagap ng balita at malaman kung buhay pa ang kanilang mahal sa buhay. Sinabi ni King Sangman sa mga media na banta ang mga magnanakaw sa kapayapaan sa bansa, isa na silang terorista. Pagkatapos ng mahabang habulan, bumalik si Woo Jin sa loob para kausapin si Cha tungkol sa nangyari habang wala ito. Nagalit si Woo Jin dahil sa isang agent ang namatay, si Pak Chulwo. Dahil sa nangyari na pagtante ni Cha na hindi pala nagtaksil sa kanila si Woo Jin. At sinabi ni Woo Jin na magtatrabaho sila bilang isang team. Nagtataka din sila bakit kaya sa mga ganitong sitwasyon walang nangyayari na karahasan sa loob ng mint at hindi sinasaktan ang mga hostage, sa katunayan ginamot pa nila ang direktor. Sinabi ni Woo Jin na may dalawa silang baraha laban sa kanila, ang isa ang open yun ng publiko at pangalawa wala si propesor sa loob ng mint. Gagamitin nila ang mga barahang iyon para sila naman ang makalamang ngayon. At nagpasya si Woo Jin na papasok sa mint. Isip ni Tokyo na ibalik ang pamumuno kay Berlin dahil sa nangyaring kaguluhan. Isa lang naman ang gusto ng grupo, ang matupad ang plano at lumabas ng buhay dala ang limpak-limpak na pera. Si Woo Jin ay tumawag kay propesor at nagtanong tungkol sa putok ng baril, at sinagot ito ni propesor na target practice lang. Nais ni Woo Jin na pumasok sa loob para makita na walang nasaktan sa mga hostage, at sa loob magsasagawa ng live broadcast na pumayag naman si propesor. Bilang banda sinabi ni Tokyo sa mga hostage na may papasok na galing sa labas, para i-check sila kung buhay pa ito, dahil sa putok ng baril at nag-aalala ang mga pamilya nila sa labas. Habang si Berlin ay nagpakilala sa kanilang lahat at sinabi nito ang tunay niyang pangalan, at takas siya galing kulungan. Binalaan ni Berlin ang lahat na huwag gagawa ng kalukuhan, dahil hindi siya magiging mabait sa kanila, at pinaghanda na silang lahat. Sinabi ng direktor sa dalawa na magbigay sila ng sulat sa mga papasok, ipapaalam nila kung ano talaga ang nangyari sa loob ng mint. Ginawa na nila ang plano na magsulat ng impormasyon tungkol sa nangyari sa loob ng mint, isinulat ni Ann sa bagong imprenta na pera. Dumating na ang oras at pumasok na si Woo Jin sa loob ng mint, sinalubong siya ni Berlin na walang suot na maskara, habang nakikita ng publiko dahil naka-live broadcast ito. Nakipag-shake hand din ito sa kanya. Isa-isang inilalabas ang bawat bihag. Tinumusta ni Woo Jin ang direktor, at humingi ng sorry sa pagkakabaril sa kanya. Nang ilabas si Ann, nagsimula siyang umiyak, at sinubukang ipasa ang sulat sa opisyal ngunit pinigilan ito ni Tokyo. Sa pasilyo agad na kinuha ni Tokyo ang sulat sa kanyang kamay. Sa kalaunan lahat ng mga bihag ay pinalabas ng sama-sama at sinuri ni Woo Jin ang lahat kung okay ba at maayos. Sinabi ni Woo Jin na may kulang sa mga bihag si Pak Chulwo, na iniisip ni Woo Jin na patay na ito, lahat ng tao sa labas nakatutok sa mint at gagamitin nila ang public opinion para mapalabas ang mga bihag, na sa akala nila ganun lang kadali na matalo si propesor. Nakahanap ng pagkakataon si Ann at agad niyang binanggit kung paano niya nakita si Chulwo. Ang bagay na kinatatago-tago ng grupo hindi ang kamatayan ni Pak Chulwo kundi ang balitang buhay siya. Nagulat ang lahat sa paglabas ni Pak Chulwo, hindi siya patay, dahil bulletproof vest pala ang suot nito. Dahil sa nangyari bumaliktad ang sitwasyon, dahil kung natuloy ang operasyon maraming bihag ang madadami sa pagpasok ng mga kapulisan sa loob, na wala man silang pakialam kung may madamay na bihag, ang mahalaga mahuli nila ang mga magnanakaw. Dahil dito nagalit ang mga tao sa mga kapulisan. Sinabi ni Berlin sa lahat na totoong mga magnanakaw kami pero mahalaga pa rin ang bawat buhay ng mga bihag, ngayon nasa panig na nila ang publiko. Sa kabilang banda sinabi ni Moscow na malapit na silang makatakas dahil lupa na ang hinuhukay nito na loob ng mint, na ikinatuwa ng buong grupo dahil 3 araw na lang makakaalis na sila sa mint. Bilang resulta sa nangyari sa mint, si Kapitan Cha ay tinanggal sa kanyang tungkulin na tutol dito si Woo Jin, wala silang magawa dahil utos ito galing sa nakakataas. Nagkita sina Woo Jin at propesor. At nag-inuman ito, nalilimutan ni Woo Jin ang problema niya sa tuwing magkasama sila ganun din si propesor, na tingin ni Woo Jin isa lang si propesor ordinaryong tao na may-ari ng isang coffee shop. Gusto ni propesor na tumigil na si Woo Jin sa kanyang trabaho, dahil umiibig na ito kay Woo Jin. Isang flashback, sa panahon ng Cold War sa pagitan ng dalawang Korea, parang si kamatayan kung eto ring ng mga double agent si Captain Cha, dahil sa wala itong awa at kung gaano siya kalupit sa mga taong may kasalanan.
Sa kasalukuyan, pinuntahan ni Captain Cha si Propesor at nagpakilala ito sa kanya. Habang si Wu Jin ay bumalik sa base at ipinakita sa lahat ang isang maliit na peraso ng pera na nagmula sa loob ng mint, at napagtanto nila na nagpe-print ng pera ang mga magnanakaw sa loob ng mint. Dahil dito aalamin nila sa nakakataas, kung magagamit ba ang perang piniprint ng mga magnanakaw sa loob ng mint. Sa kabilang panig ipinaghanda ni Propesor si Captain Cha nang makakain sa kanyang coffee shop, ngunit ang plano talaga ni Captain Cha ay ang imbestigahan si Propesor. Nakakuha si Cha ng isang bagay na pagmamay-ari ni Propesor, nilalayo ni Cha na makakuha ng fingerprint mula kay Professor. Sa loob ng mint, patuloy ang paghuhukay ni Moscow ng lagusan para sa kanilang pagtakas. Gayunpaman, ilan sa mga bihag ay nawawalan na ng tiwala sa mga pulis kung may pakialam ba sila sa mga mangyayari sa kanila, at iniisip nila na ang mahalaga lang sa mga kapulisan ay ang anak ng ambasador. Sa kabilang panig galit na ang ambasador na nag-aalala sa kanyang anak, dahil sa walang ginagawang hakbang si King Sangman upang lutasin ang nangyayaring problema sa mint. Nang maglaon nagbigay ng pahayag si King Sangman upang hikayatin ang mga nasa loob ng mint na pakawalan na ang mga bihag at magbibigay sila ng immunity sa sinuman sa loob ng mint na handang tumulong. Samantala nalaman ng kupunan ni Wu Jin na hindi basta-bastang makapag-print ng pera ang mga magnanakaw dahil may serial number ito ayon sa annual minting plan, dahil may halaga lang ng pera ang nakaschedule na i-print depende sa resulta ng summit at ito ay napakalaking halaga ng pera. Pinuntahan ni Wu Jin si King Sangman upang alamin kung bakit 4 trillion won ang maaaring ma-print na pera sa mint para sa paparating na summit. At nalaman niya na may contact si King Sangman sa loob ng mint upang gumamit ng puwersa, at wala silang pakialam kung may masamang mangyayari sa mga bihag, dahil dito galit na umalis si Wu Jin. Tinawagan ni Wu Jin si Propesor upang ipaalam sa kanya na mayroon traitor sa mga kasamahan nito at susubukan nilang patayin ang anak ng ambasador. At agad na sinuri ang lahat upang hanapin si An ang anak ng ambasador. Nalaman ni Rio mula sa CCTV na may kumuha ng bomba sa supply room. At inilagay ito sa vault. Pinuntahan ito ni Tokyo at bago pa man ito sumabog na iligtas siya ni Rio. Habang nagkakagulo ang lahat ng mga bihag dumating si An at masaya sila na makitang ligtas si An. Nang maglaon nagtipon-tipon ang mga bihag upang magkaisa at magtulong-tulong para walang may masaktan. Pagkatapos ipinaalam ni An sa kanila na nakita na niya kung saan ikinulong ang mga security guard at ang isang agent. Ipinaalam ni Professor kay Wu Jin na ligtas ang lahat na bihag dahil sa ibinigay nilang impormasyon. Nagtanong si Wu Jin kay Professor kung ano ba talaga ang kanyang habol kung bakit pinasok nila ang mint. Sinagot siya ni Professor na wala siyang ibang habol kundi ang pera at gagawin niya iyon na walang nasasaktan. Inisip ni Wu Jin na may kinalaman ito sa politika at sa paparating na summit, at kung bakit ganon na lang kalaki ang perang pwedeng ma-print sa mint at papano ito nalaman ng mga magnanakaw, at hiniling ni Wu Jin na putulin ang supply ng kuryente sa mint upang matigil ang pag-imprinta ng pera. Samantala habang nasa presento si Cha dumating ang mga pulis upang hulihin siya sa salang pagbibigay ng impormasyon sa mga magnanakaw sa mint, lingid sa kanilang kaalaman nito ay kagagawa ni Rio dahil sa paghahak ng cellphone ni Cha, at nagawang takasan ni Cha ang mga kapulisan dala ang impormasyon sa fingerprint ni Professor. Dahil sa ginawa ni Cha pinaghihinalaan na siya ng lahat na talagang isa siyang espiya, ngunit hindi naniniwala si Wu Jin para dito. Samantala nasaksihan ng ina ni Wu Jin kung paano pinatulog at isinakay ni Professor si Cha sa kanyang sasakyan. Kaya nagpasya si Professor na tapusin ang buhay ng ina ni Wu Jin, ngunit nang malaman niyang may sakit ito at makakalimutin na, hindi ni Professor itinuloy ang kanyang masamang binabalak. Nang maglaon nagdesisyon na si Professor na tapusin na ang lahat sa kanila ni Wu Jin, dahil baka si Wu Jin ang dahilan ng kanyang kahinaan. Sa loob ng mint nagtatalo ang grupo dahil sa kambensido si Berlin na si Rio ang traitor sa kanilang grupo, habang tahimik lang si Nairobi. Si Oslo ay hinampas ng baseball bat, kasabay nito ang pagkawala ng supply ng kuryente sa loob ng mint. Ang lahat ng mga bihag ay nagtipon-tipon at nagbabalak na lumabas ng mint. Sa pamumuno ng agent na si Park Chulwo, dahil sa tingin niya madali lang silang makakatakas dahil sa dilim ng paligid. Nahanap ni Helsinki ang mga bihag at nakipag-away si Chulwo kay Helsinki nang magpakita siya. Ang mga bihag ay nagmamadaling bumaba at sinusubukang makaalis sa mint. Nagpaputok ng baril si Helsinki hanggang sa mawalan siya ng malay dahil pagkakasakal sa kanya ni Park Chulwo. Nagagawa ni Tokyo na paandaran ang mga backup generator, at nagbigay liwanag sa buong mint. Pagkatapos na pag-alaman ng grupo na sa loading dock sa backdoor dadaan ang mga bihag para sa kanilang pagtakas. Gayunpaman, ang pintong nasa backdoor ay nakarig upang sasabog kung sino man ang dadaan dito.
Dumating ang pangkat ni Professor, at pinigilan ang mga bihag sa kanilang pagtakas, at hiniling nila sa mga bihag na bumalik na sa kanilang pwesto upang wala nang masaktan. Pinasok ni Park Chul-woo ang silid kung saan naroon si Ryo na walang laban. Nagmamadali niyang tinawagan si Woo Jin upang ipaalam sa kanya na tumatakas na ang mga bihag at kailangan nila ng tulong. Sinira rin ni Chul-woo ang mga computer sa desk na nakakonekte kay Professor, at nagmamadaling lumabas ng silid. Sa basement, pumasok na ang task force na may mga riot shield, na nag-udyok sa isang malaking putukan na maganap. Habang paubos na ang bala ng grupo, dumating si Tokyo para sa isang backup, at walang tigil na pinaputukan ng mga pulis na ito ang magpapa-address sa kanila. Sa panahon ng kaguluhan bagaman, ang mga hostage ay nakahanap ng pagkakataon para pumunta sa rooftop para sa kanilang pagtakas. Ngunit dumating ang grupo at ang ibang bihag ay nagawa nilang pigilan sa pagtakas. Sa rooftop ang iilang mga bihag ay nagawang makatakas sa pamamagitan ng pagtalon at nakaabang na sa kanila ang rescue team. Nang si Ann ay nakatakdang tumalon, sumingit si Berlin at hinawakan si Ann, hinayla sila pabalik sa itaas. Nang kontrolado na ang sitwasyon, kalahati lang sa mga bihag ang nakatakas, habang nasa loob pa rin ang kalahati. Samantala si Helsinki ay nabigla nang malaman na si Oslo ay patay na, ang lahat ay nagsusumamo sa pagkawala ni Oslo. Habang ang natitirang mga bihag ay sinusubukang timbangin kung ano ang dapat nilang gawin. Hindi ito nakikita ni Ann bilang isang pagkabigo, dahil kalahati sa kanila ang nakatakas, ngunit malinaw na ang natitirang bihag ay mapupunta sa isang hindi magandang sitwasyon. Sa kabilang banda nag-aalala ang grupo dahil sa nakikita nila na hindi nasusunod sa kanila ang mga natitirang mga bihag. At 2-3 araw lang tatagal ang emergency power ng kuryente. Tingid sa kaalaman ng grupo si Nairobi pala ang tridor sa grupo kaya nangyari ang mga kaguluhang ito. Sa dahilan na hawak ni King Sangman ang anak ni Nairobi. Sa ibang lugar, dumating ang propesor sa ligtas na lokasyon kung saan binibihag ng isang grupo si Kapitan Cha. Ipinaalam ni Professor sa grupo na ang mga hostage ay nagrebelde at yung iba ay nakatakas. At kikilos ang grupo sa araw ng summit para sa kanilang plano. Habang ang task force naman ay iniipon lahat ng impormasyon na pwede nilang makuha sa mga bihag na nakatakas. Ibinigay ni Park Chul-woo kay Woo Jin ang gamot na nakuha niya mula sa mga magnanakaw. Ito ang gamot na ginagamit ni Berlin para sa kanyang sakit na wala ng lunas. Tingid sa kaalaman ng publiko, plano pala ni King Sangman at ng representative ng North Korea na kunin ang malaking halaga ng pera sa mint pag nagkasundo sa summit ayon sa kanilang plano. Sa loob ng mint, si Tokyo at Ryo ay parehong nakatali, dahil sa pinaghihinalaan sila ni Berlin na sila ang taksil sa grupo. Dumating sina Denver, kung saan nagulat sila nang makita kung ano ang ginagawa ni Berlin. Sinabi ni Berlin sa kanila na isa kina Tokyo at Ryo ang taksil sa grupo. Ngunit isinakripisyo ni Ryo ang kanyang sarili, na sinasabing siya ang taksil upang subukan at iligtas ang buhay ni Tokyo. Ngunit kumbinsido si Berlin na si Tokyo ang taksil kaya nagpasya si Berlin na ilabas si Tokyo sa mint upang ibigay sa mga kapulisan. Pinalibutan si Tokyo ng mga pulis upang hulihin. Pagkatapos ng ilang oras, lumabas si Ann sa pinto kasama si Berlin na nakatutok ang baril nito kay Ann, dahil sa nais ni Berlin na dalhin nila ang dating warden ng Gachen Detention Camp 14 na si John Yong-so. Ang heist ay, sa kasamaang palad, ay naging isang personal na misyon sa paghihiganti ni Berlin. Habang si Tokyo ay dinala sa task force. Sa isang flashback kung saan hinanap ni Professor ang isang grupo na pinamumunuan ni Berlin, nang makita ni Professor si Berlin, sinabi ni Professor kay Berlin na magkapatid silang dalawa. Nang maglaon, ipinakita ni Professor ang isang plano kay Berlin na sinimulan ng kanilang ama, na nagbabalak na muling ipamahagi ang pera na nagmula sa mint. Sa kasalukuyan hinihiling ni Berlin sa publiko na dalhin sa kanya si Warden John sa ganap na 8:00, dahil kung hindi papatayin niya si Ann ang anak ng ambasador. Sa ngayon, ini-interview ni Woo Jin si Tokyo at ikinabit sa kanya ang isang lie detector kung saan pinag-uusapan niya ang pagtataksil ni Berlin sa kanya at kung paano siya pinagbintangan bilang isang espiya. Wala silang nakuhang matinong impormasyon kay Tokyo tungkol sa pagkakilanlan ni Professor. Pagkatapos ay isinakay si Tokyo sa isang van upang ilipat sa ibang lugar. Isang flashback bago pa man maitulak ni Berlin si Tokyo papalabas ng mint, nagtapat si Nairobi sa kanila na siya ang taksil, at ito pala ay bahagi ng plano ni Tokyo at Berlin. Palalabasin nila si Tokyo at magpanggap na nag-aaway ang grupo. Sa ganung paraan maaring makita ni Tokyo si Professor sa labas at ipapaalam ang nangyari kasama narito ang tungkol sa anak ni Nairobi.
Ito ay isang sugal para kay Tokyo ngunit sumang-ayon sa kanila ang kanilang mga plano, isang grupo na pinamumunuan din ni Professor ang nagligtas kay Tokyo sa kamay ng mga kapulisan, at dito nakilala ni Tokyo si Seoul, kasapi ng rebel ding grupo na pinamumunuan dati ni Berlin. Samantala dumating si King Sangman sa site at ipinaalam kina Woo Jin na ang South Korean terrorism na ang hahawak sa kaso. Habang ang grupo ay pumunta sa lugar kung saan naroroon ang anak ni Nairobi na naglalayon upang iligtas ito. Maingat na pinasok ng grupo ang lugar, sa kabila ng napakahigpit na mga security. Habang sa labas ng Mint, dumating na ang dating warden ni Berlin. Sa kabilang banda isa-isang pinatay ng grupo ang mga security na nagbabantay sa lugar. Ang lahat ng kaganapan sa pagpasok ng grupo para iligtas ang anak ni Nairobi, ay naka-broadcast at nakikita ng mga mamamayan ang bawat kaganapan kung paano nila natagpuan ang anak ni Nairobi. Pagkalabas nila nakasalubong nila si Woo Jin habang nakatutok ang kani-kanilang mga baril, bago umalis, nagpasya si Tokyo na ibigay kay Woo Jin ang anak ni Nairobi para na rin sa kaligtasan ng bata. Ipinahayag sa publiko ni Seoul, na si King Sangman ay dinukot ang anak ni Nairobi, upang walang pagpipilian si Nairobi kundi sundin ang inuutos ni King Sangman na patayin si Anang anak ng ambasador, at gagamitin nila ang summit para lalong magpayaman sa kanila habang naghihirap ang bawat mamamayan. Sinabi ni Berlin sa harap ng mga mamamayan, na isa lang dapat ang nagmamay-ari ng pera, walang iba kundi ang mamamayan. Nang maglaon sinabi ni Berlin sa mga bihag na kung sino ang gustong umalis ay maaari nang makaalis. Ganun pa man sa mga maiiwan na mga bihag at tutulong sa kanila, bilang pabuya bibigyan sila ng 3 bilyong won bawat isa. Pagkatapos nagbigay ng malaking talumpati si Berlin sa loob ng Mint na pinapanood ng publiko, na itinuturo na ang mga opisyal ay ang tunay na mga magnanakaw at ganap na 3 PM bukas, ay pakakawalan niya ang lahat ng mga hostage maliban kung pipiliin nilang manatili ng kusa. Nang maglaon sinabi ni Berlin sa kanyang kasamahan na gagamitin nila ang paglabas ng ibang bihag upang makabalik sa loob ng Mint si Tokyo. Sa isang balita, na nagsasabing dahil sa nangyari, maaaring babagsak ang approval ratings ni King Sangman para sa susunod na presidential election. At hindi lang sa summit makakaapekto ang nangyayaring Mint incident kundi pati na rin sa paparating na election. At ang layunin raw ng mga magnanakaw ay ilantad ang katiwalian ng iilang partido na sasangkot sa Inter-Korean Economic Cooperation Summit. Habang si Propesor ay nag-aalala na ang mga plano ay nagbabago ng mas mabilis kaysa sa kanyang inaasahan. Sa loob ng Mint, tutupere ni Berlin ang kanyang pangako sa mga bihag, at ipinakita ang mga bag ng pera na mayroon siya, na ipinangako sa lahat na ito ay totoo at kung pipiliin nilang manatili, magagawa nilang makuha ang kanilang mga pera. Sinabi ni Nairobi na kakausapin nila ang bawat bihag para sa kanilang mga desisyon. Matapos kausapin ang lahat, dumating na ang oras para sa pagpapasya ng mga bihag kung lalabas ba sila o mananatili para sa pera, halos kalahati ang nais na manatili sa loob ng Mint. Ang mga natirang mga bihag ay nagsimulang mag-imprenta ng mga pera. Habang si Ann ay nagpaiwan hindi dahil sa pera, kundi para malaman kung ano ang katapusan na mangyayari. Samantala pinuntahan ni Woo Jin si Professor upang ipaalam na binitawan na niya ang kaso tungkol sa Mint. Inamin niya na ang kanyang damdamin ay totoo para kay Professor, na sinasamantala ni Professor. Pagkatapos, sinundan siya nito palabas sa kalye pagkatapos ng kanyang pag-amin at niyakap siya ng mahigpit. Matapos mabawi ang tiwala ni Woo Jin at patatagin ang kanilang ugnayan, at bumalik ang lahat sa dati. Sa loob ng Mint nakahanda na ang mga ilang bihag para sa kanilang paglabas sa Mint, habang si Tokyo ay nakahanda na rin para bumalik sa loob ng Mint. Gaya ng pangako ni Berlin na palayain ang mga bihag na walang anumang kondisyon ay sisimulan niya na. At dumating ang malaking sandali para kay Tokyo na gawin ang kanyang engranding muling pagpasok sa Mint. Na nakasakay sa isang motorseklo kasabay nito ang napakaraming drone na lumilipad para makakuha ng atensyon. Bilang resulta, nakabalik si Tokyo sa loob ng Mint, ibinigay ni Tokyo kay Berlin ang ipinabibigay ni Seoul sa kanya. Lingid sa kaalaman ni Denver si Moscow ay nagkaroon ng tama ng baril sa kanyang tagiliran. Samantala nagawa ni Woo Jin na pagsamasamahin ang lahat ng impormasyon at napagtanto na ang kanyang inibig na lalaki at si Professor ay iisa. Sa kabilang banda nagawang makaalis ni Cha sa pagkakapuses sa kanya. Sa kanyang pagtakas ay hinabol si Cha ni Professor kasama ng mga tauhan nito. Sa kasamaang palad na bangga si Cha ng isang kotse na dumaraan. Kasabay nito, pinagsasama-sama ni Tokyo ang grupo, upang ipaalam na isasagawa ang summit ng mas maaga. At kailangan nilang makaalis sa Mint bago matapos ang summit. Pagkaalis ng lahat kinausap ni Rio si Tokyo tungkol sa plano ni Professor dahil sa walang tiwala si Rio kay Professor lalo pat nung nalaman ni Rio na magkapatid pala si Berlin at Professor.
Maya-maya lang nalaman ni Denver na may tama ng baril ang kanyang ama. Sa labas ng Mint ang mga bagay ay pinalalapan ng katotohanang na dinala si Kapitan Cha sa hospital nang mabangga ito ng kotse at alam na ngayon ni Woo Jin kung sino rin ang propesor. Lumabas si Berlin sa Mint dala ang isang bihag para humingi ng tulong medikal. Bumalik sa loob ng Mint si Berlin nung tinanggihan siya sa kanyang hinihingi. Ang lahat ay nag-aalala sa kalagayan ni Moscow, habang sinusubukan ni Rio na pigilan ang pagdurugo ngunit walang magagawa si Rio para dito. Dahil sa kawalan ng pag-asang makatakas sinabi ni Rio sa grupo na si Berlin at Professor ay magkapatid. Para sa kanilang pagtakas nagpasya ang grupo na ipagpatuloy ang paghuhukay at nagbabaka sakaling tama ang lahat ng plano ni Professor. Nagbigay ng pahayag si King Sangman, at ipinaalam sa lahat na ilulunsad ng mas maaga ang summit. Habang si Professor ay sinundo si Woo Jin para ihatid sa hospital kung saan naka-admit si Kapitan Cha. Tingid sa kaalaman ni Professor alam na ni Woo Jin ang kung sino talaga siya. Habang sa Mint ay patuloy pa rin ang pag-print nila ng pera sa tulong ng mga bihag. Sa kabilang banda sinabi ni Misan kay Moscow na totoo ang kanyang nararamdaman para sa anak nitong si Denver. Sa hospital sabay na pumasok si Professor at Woo Jin, pumasok sila sa silid kung saan nakikita nila na wala pa ring malay si Kapitan Cha. Pagkatapos ay iniwan ni Woo Jin si Professor sa silid na nagsasabing kakausapin ni Woo Jin ang doktor, ngunit si Woo Jin tinawagan ang kanyang kasamahan at pinaghahanda. Sa isang flashback sinabi ni Professor kay Soul na kung hindi man siya makakabalik mula sa hospital, ituloy lang nila ang plano, dahil handa si Professor na magpahuli at magpakulong magtagumpay lang ang plano. Sa kasalukuyan muling bumalik si Woo Jin sa loob ng silid, at sinabi kay Professor na nais man niya mahuli ang mga kriminal wala na siya sa task force, at ito ay bahagi ng plano ni Woo Jin. Niyakap ni Woo Jin si Professor at naglagay ng tracker sa kanyang damit. Pagkatapos ay hinatid na ni Woo Jin si Professor sa kanyang kotse. Habang papaalis si Professor, nasusundan naman ni Woo Jin gamit ang tracker na inilagay niya kay Professor upang hulihin siya. Sa Mint, patuloy ang kanilang paghuhukay sa isang lagusan para sa kanilang pagtakas. Nakarating sina Woo Jin at ang mga kapulisan sa isang gusali kung saan naroroon ang kotse na sinasakyan ni Professor. Sinusuri ang bawat sulok ng gusali upang subukang hanapin si Professor. Sa halip, natuklasan nila ang GPS tracker at ang jacket lang ang naroroon. Tulad ng alam natin, si Propesor ay hindi kumikilos ng mag-isa at nalaman niya ang katotohanan mula kay Soul tungkol sa paglagay ni Woo Jin ng tracker. Dahil dito suspende muna si Woo Jin sa trabaho dahil sa hinayaan niyang makatakas si Professor. Sa Mint, sa kasamaang palad dahil sa tama ng baril, hindi na kinaya ni Moscow, at binawian na siya ng buhay, ang lahat ay malungkot sa pangyayari. Si Woo Jin ay nagpakita kay Professor na may hawak na baril. Pinaalam ni Professor kay Woo Jin ang lahat, na ang magaganap na summit ay isang palusot lamang para makuha ng ilang opisyal ang kanilang pansariling layunin at magnakaw ng malaking halaga sa bansa, at ang layunin ni Professor ay ilantad sa mamamayan kung sino talaga ang totoong magnanakaw. Inagaw ni Propesor ang baril kay Woo Jin at pinaputukan siya. Pagkatapos ay bumaba si Professor sa ginagawang tunnel at nandoon ang iba, na naghuhukay, at sa wakas ay natapos ang paghuhukay, at masaya ang lahat nang makita muli nila si Professor. Gayunpaman, si Propesor ay dinala sa vault kung saan nakikita niya ang lahat ng mga stock na pera. Sa kasamaang palad, si Captain Cha ay muling nagising sa hospital. Habang papatapos na ang summit nagpaplano na sina King Sangman na tapusin na ang grupo ng mga magnanakaw na nasa Mint. Habang si Woo Jin ay nagising na nakaposas ang isa niyang kamay, at sinusubukan niyang makatakas mula sa pagkakaposas. Habang ang mga kapulisan ay naghahanda na upang pasukin ang Mint at uubusin ang mga magnanakaw. Sa kabilang panig-abala ang mga bihag sa pagdadala ng mga pera sa loob ng tunnel para sa kanilang pagtakas. Dadaan sila sa isang tunnel na may tubig na dala-dala ang napakaraming mga pera. Sinimulan na ng mga pulis ang pagpasok sa Mint, at isang laban ang naganap sa pagitan ng mga kapulisan at Tokyo na kasama si Rio. Binuksan ang harap ng pintuan ng Mint para makapasok ang mas marami pang mga pulis, at mukhang nasa panganib na kalagayan sina Tokyo at Rio. Sa hindi inaasahang pangyayari isang pulis ang nakabaril kay Tokyo mula sa likuran. Bago pa man dumating sina Denver upang tulungan sila, habang sina Berlin at Nairobi pilit na nilalabanan ang mga kapulisan. Sa kabutihang palad hindi malala ang pagkakatama kay Tokyo at hiniling kay Rio na magmadali na sila para sa kanilang pagtakas. Isang matinding laban ang nangyayari sa pagitan ng mga kapulisan at ng grupo ni Professor. Gumamit ng gas ang mga pulis, na sinamantala ito ng grupo upang makatakas. Pagkatapos pinasok ni Chulwo kasama ng mga kapulisan ang isang lagusan upang sundan ang grupo ni Professor.
Gayunpaman, ang tanging nahanap nila ay ang mga bihag. Dahil ang grupo ni Professor ay nasa loob ng vault, para gawin ang kanilang plano para sa pagtakas. Nakarating si Tokyo, Rio, Denver, Misan, sa lugar kung saan naghihintay sina Professor at Seoul para sa pagtakas. Habang si Woojin ay nahanap ang isang tunnel kung saan dumaan si Professor patungo sa Mint. Ang mga natitirang mga bihag ay nakalabas na ng Mint ng ligtas. Sa kabilang panig pinasok na ng mga kapulisan ang hideout ni Professor at natagpuan ang isang underground tunnel, naghahanda sila para pasukin ito. Habang si Berlin ay nagpaiwan sa loob ng vault upang harangan ang mga papasok na mga pulis at handang magsakripisyo para sa kanyang mga kasamahan. At isang pagsabog ang naganap sa vault. Buhay pa rin si Berlin pagkatapos ng pagsabog, dahil lumalabas na bumalik si Seoul at iniligtas siya. Sa kawalan ng pag-asa, tinawagan ni Propesor si Kim Sangman at nagpasyang ibigay ang sarili at nangakong ibibigay ang mga pondo ngunit kung hahayaan lang niyang mabuhay ang iba. Gayunpaman, naputol ang tawag dahil kay Tokyo at itinapon ang telepono. Hinikayat ni Tokyo si Professor na wag sumuko, bumalik silang dalawa kung saan ang grupo, at may naisip si Professor na paraan para makatakas. Samantala isang protesta ang nagaganap laban kay King Sangman, lingid sa kaalaman ng mga tao maraming bomba ang nasa ilalim ng kanilang kinatatayuan, na kung sasabog, maaaring marami ang madadamay. Habang ang grupo ay patuloy sa pagbaybay sa tunnel para sa kanilang pagtakas. At para kay King Sangman wala siyang pakialam kung maraming mga civilian at kapulisan ang madadamay sa pagsabog, ang mahalaga mapatay niya ang mga magnanakaw. Makaraan ang sandali, isa-isang sumabog ang bomba at naglabasan ang mga higanteng lobo sa hugis ng isang baboy ang lahat ay nagtataka, isa-isang pumutok ang mga lobo na may lamang mga pera, masaya ang mga tao habang umuulan ng napakaraming bagong mga pera. At mukhang susuko na ang mga kapulisan sa paghabol sa mga magnanakaw. Samantala isang liwanag na ang natatanaw ng grupo dahil nagawa nilang makatakas dala-dala ang ibang mga pera. Isinakay nila ang lahat ng perang nakuha nila sa isang tren. At si Berlin at Seoul ay nagawang makatakas na sinamantala ang kaguluhan ng mga tao. Dito nagtatapos ang series, kaya huwag kalimutan na mag-subscribe kaibigan.